Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review, no? At ngayon nga po eto, grabe, PBBM pumalag na, inaalerto mga sundalo. China nabulagan, nataranta na sa matinding utos ni PBBM. Yan mga karib natin patungkol po yan. Ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Mula po yan kay PS News PH. Yan mga karib natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo po, no? News PH yan mga karib natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe, yan mga karib, no? Sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag na po natin patagalin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Talagang maipanalo, mapanindigan, mailaban ng Pilipinas at ng gobyerno at ng mga Pilipino ang West Philippine Sea. Para tayo ay magkaroon ng kapayapaan at matigil ang harassment na ginagawa ng China. Alam niyo kung bakit? Kasi sa ilalim po ni Pangulong Duterte noong mga nakaraang taon at iba pang naging Pangulo, alam naman natin kung ano ang nangyari. Diba? Parang inabuso tayo or hindi gaanong maingay ang isyo o usapin dyan sa teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, sa ilalim po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nag-iba. Kasi matapang, matalino, at seryoso na inilalaban natin ang West Philippine Sea. Okay? So ang ibig sabihin ito, nasa tamang direksyon ang gobyerno sa ilalim ng ating saligang batas at sa international law. At yung malakas na suporta ng international community, mga business sector o mga gobyerno tulad ng Amerika, European Union, Japan, mga bansa sa Middle East, hindi man lahat, pero marami na rin. Ang Australia, New Zealand, Canada, at marami pang iba. Ang South Korea. Ito na ho yung pagkakataong nakita natin ang suporta ng maraming at malaking mga bansa. Kung ikukumpara natin mula pa noong 1987, okay, hanggang ngayon lang po nakita natin ang malalakas na deklarasyon at suporta ng malalaking mga bansa sa atin sa isyong ito. Alam niyo kung bakit? From day one kasi nanindigan na si Pangulong Marcos at itutuloy niya yan hanggang sa matapos ang kanyang term sa 2028. Kaya yung 6 na taon ang natitira, 5 taon kalahati na lang. Itong panahong ito ang dapat na makuha natin ang ating karapatan yan at paninindigan. Dahil alam niyo kung bakit? Sino man ang susunod na presidente sa 2028, wala tayong kasiguruhan. Hindi natin pwedeng panghawakan kung kaya nilang ituloy itong labang ito ni Pangulong Marcos at ng ating militar at ng taong bayan diyan sa West Philippine Sea. Kasi pag hindi po itinuloy ito ng susunod na Pangulo, hindi natin alam kung sino yan. Mababali wala po itong labang ito. At patuloy tayong aabusuhin. Baka madismaya rin ang international community at malalaking bansa dahil hindi magiging consistent ang Philippine government. Yun ang dapat pang ingatan. Hindi po tayo nagmamadali, pero dito sa nangyayaring ito, maswerte na tayo dahil may presidente tayong naninindigan dito. Kung ating babalikan, ayaw ko ng pangalanan, yung mga nakaraang presidente, ano bang nangyari talaga tulad ng tanong ko kanina. Di ba? Naging paisi-isi lang tayo. Lumaban tayo sa korte, napanalo tayo, pero hindi naman pinansin. So ngayon, implementation na ng ating pinanalo sa korte ang dapat ipakita. At yung paglalagay, deployment ng Coast Guard at ng barko ng Navy sa West Philippine Sea at pagbibigay ng proteksyon sa mga mangingisda, malaking bagay po yan. At itong matatapang na statement ng ating militar at ng Department of National Defense, ngayon lang nangyari ito. Ibig sabihin seryoso. Yan mga ka-review natin, tama po si Sir Mike Abe, no? Dapat tapusin po ito na sigalot dyan sa West Philippine Sea, no? Sa panahon po ng administrasyon ni PBBM, no?
Kasi hindi po natin alam kung ano po ang magiging takbo ng susunod na administrasyon, kung sino man po yan, no? Mga ka-review natin. Kung ipagpapatuloy niya pa ba ang pakikipaglaban, no? Ipaglalaban niya pa ba ang West Philippine Sea o hindi na, no? Ayan mga ka-review natin, at nagpapasalamat po tayo, no? Diyan sa ating mga kaalyansang mga bansa, no? Napakarami po ng sumusuporta ngayon, no, sa ating bansa. Isa rin po sa nakikita nating dahilan. Iba sabi kanina ni Sir Mike Abe, ang nakikita niyang dahilan, opinion lang din naman, at opinion lang din naman natin ito, no? Sinasabi niya na sinusuportahan tayo ng iba't ibang bansa kasi palaban yung ating presidente. Yung akin lang din naman mga ka-review natin, siguro kung sinusuportahan po tayo ng iba't ibang bansa kasi nakikita nila na tayo po talaga yung may legal, no? May legal na karapatan or may common sense na legality, 'di ba mga ka-review natin? Kasi nga po yung China, dash line lang yung pinaiiran nila. Pero yung atin, sinusad po natin yung batas ng karagatan, na which is na rin-recognize po ng buong mundo, no mga ka-review natin. So isa rin po yan, no, na nakikita natin dahilan kung bakit po dumadami yung mga umaanib sa ating mga bansa, yan, no. Kaya yan, nabulaga na po itong China kasi nga po noong unang 'di ba administrasyon, no, pangalanan na po natin ni President Duterte, medyo naging palakaibigan po, no, ang ating dating pangulo dito sa China. At yan po, no. Pero ngayon, nabigla yung China kasi si President BBM, iba, no, iba yung approach niya dito sa Sigalot, no, dito sa West Philippine Sea. Mukhang lalaban po. At palaban talaga, no, itong si PBBM na tinatawag pa nilang weak leader, pero well, anyway, tingnan nyo kung weak leader ba itong si PBBM. Pakpakan lang po natin si PBBM kasi, di ba? Siya lang ang presidente na talagang umaalma dito sa China, no, mga ka-review natin. Lalo na yung sabihin ni Secretary Teodoro na squatter ang China sa West Philippine Sea. Wow! Kakaiba po yun. Ngayon lang nangyari yan. Di ba? So yung napakahalaga po nitong nasimulang ito ng ating bansa na dapat ay ating tapusin at ating maipanalo para tayo magkaroon ng katahimikan. Kasi pag naglaylo tayo at hindi tayo pumalag sa ginagawa ng China, makukuha sa atin hindi lang ang West Philippine Sea. Baka pati yung Philippine Rice at iba pang lugar na katabi ng West Philippine Sea, kuhanin din sa atin. Malaki ang mawawala sa atin. At higit sa lahat, pagyurak yan sa ating obligasyon bilang tao, bilang Pilipino sa darating na lahing tayo maging Pilipino. Yung po yun. Teritoryong pinag-usapan dito. Parang sa isang pamilya, pag pinamanahan ka ng iyong mga magulang ng mga property, bago sila nawala, dapat ilaban mo yan sa lahat ng klaseng paraan. Huwag mong pamimigay, huwag mong papaagaw sa iba. Yun din ang dapat na maipamana ng kasalukuyang gobyerno sa mga darating na panahon at darating na mga Pilipino sa bansang ito. Yun po yun eh. Kaya dahil hindi tayo sigurado kung sino ang susunod na Pangulo at hindi rin tayo sigurado kung paninindigan itong ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan, kaya mahalaga ngayong under Marcos administration ito'y mapanindigan nating lahat. Ano man daw po ang sabihing propaganda. Ayan mga ka-review, no, yung pinopoint po dito ni Sir Mike Abe is kung sino man yung susunod na administrasyon, no, ipagpatuloy. Kung hindi man matatapos itong, diba, itong laban natin, laban sa China, ngayong administrasyon ni President BBM, mga ka-review natin, isa na po yung susunod na administrasyon. Diba, sabi niya nga po, mamanahin, no? Mamanahin. At saka gawa ng paraan at ipagpatuloy kung ano man yung nasimula ni PBBM, no? Hindi katulad sa Bucor, mga ka-review, Hindi tulad sa Bucor na laging sinasabi ni Katapang na minana niya lahat ng problema pero wala naman siyang ginagawang solusyon. Kailangan dito kung ano man yung problema, solusyonan dito sa West Philippine Sea, mga ka-review natin.
'Di ba? Kung ano man po yung mamanahin. Pero sana po ma-solve ito ngayong administrasyon ni PBBM, no? Para at least yung credit, mga ka-review, sa kanila mapunta, no? Pero mapupunta rin pa rin sa kanila yun, mga ka-review natin, no? Kasi sila naman ang nagsimula na ayusin talaga itong West Philippine Sea, no, mga ka-review natin. O anuman na manggagaling sa mga tagapagsalita o mga nagsasalita galing sa Chinese government. Ito man ay nanggaling sa Chinese Embassy sa Manila or opisyal na galing po dyan sa China ay hindi dapat paniwalaan tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Lalo na kung idinidiin nila na kanila yun dahil wala daw pong pagbabasihang legal. Yan po ang paniniwala ng ating gobyerno. Ang paniniwala ng ating military at intelligence community, ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas talaga. Kahit noon pa. Matapos na magkaroon po ng international law na yan ay sakop ng exclusive economic zone na hindi maintindihan at ayaw intindihin ng China. Kaya ngayon, ang sinasabi ng ating military, tayong mga Pilipino ay huwag paninlang, huwag pagamit, huwag paninlang, huwag maniwala sa propaganda. Kasi nga po, kung yung mga gunita nung kailan lang yun wala pa yata 2 linggo. Di ba sinabi na ng matataas na opisyalis ng Estados Unidos na merong malaking pera di umano ang China na ilabas para dun sa disinformation or information na kailang ginagawa sa buong mundo para iangat sila kumpara sa ibang bansa, laban sa Amerika, laban kung kanino, kasama na ang West Philippine Sea. Ayan Itong babaeng ito yung isa sa mga, itong babaeng ito, yung isa sa nag-iingay Ayan Yan po si Mao Ning. Yan po yung spokesman ng foreign minister. Yan po yun. Yan yung matalas na maghayag ng kung ano-ano na hindi lang pang iinsulto o hindi parang talagang minamali tayo at inuubos yung ating karapatan dito sa malaking lugar na yan sa West Philippine Sea. Yan yung kanilang ilagay na artificial island sa South China Sea na gusto rin gawin nila sa West Philippine Sea kung makukuha nila. Mabuti na lang at hindi. Kasi nandyan po ang ating military at saka Coast Guard nagbabantay. Mabuti nga, di ba ibinalita ko sa inyo kahapon na yung isang isla kaya sa may Batanes, malapit na sa Taiwan at China, ay nilagyan na ng naval base, opisina o kampo ng ating military para maging kampo pa sa matala. Walang nakatirang Pilipino doon. Islang ang nagtagon-tago, islang yun sa may Batanes. Maraming propaganda itong China. Isa So yan, mga ka-review, no? Talagang ano sa palagay nyo, handa na po ba talaga ang Pilipinas para, for example lang, sa bakbakan dito sa China? No, sa palagay ko po, mga ka-review natin, sa dami po ng ating alyansang nagpapakita ng suporta, alyansang bansa, no? Na nagpapakita ng suporta sa atin, masasabi ko pong handa na po ang Pilipinas sa kung magkakaroon man ng gera dito sa China, mga ka-review natin, right? Pero wag naman po sana magkaroon ng gera, mga ka-review, no? Kung kaya pa sa diplomasya idaan, no? Mga ka-review natin yung usapin dito sa West Philippine Sea at sa China, mga ka-review natin, sana madaan pa. Pero kung pag-uusapan po kahandaan ng ating mga armed forces laban dito sa China, sa West Philippine Sea, masasabi ko po talagang siguro ko sa ngayon handa na po tayo sa tulong po, no? Sa tulong, yan, inuulit ko po, sa tulong po ng ating mga kaalyadong bansa, no? So yan, mga ka-review natin, kayo po ba? Ano po sa kapalagay ninyo? Handa na po ba ang Pilipinas para sa bakbakan? Bakbakan na lang po. Bakbakan dito sa West Philippine Sea. Nako, ano po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa isyong ito, right? At yan, mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga ka-review natin, no? Huwag din po kalimutang subscribe si News PH. Yan, mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.